Pero ito naman pong si Secretary Remulla, abay ang sinabi, hindi nila hahadlangan ang pag-aresto kay PRRD. Nakapagtataka po, bakit? Ano ba nangyari kay Secretary Remulla? At ngayon ang sinasabi niya, hahayaan niya na maaresto ang Presidente Duterte. Samantalang dati ang sabi niya, aarestuhin ko sila pag sila ay pumasok sa Pilipinas. Ang tanong, dahil nga tayo hindi na miyembro ng ICC at pag nagpilit na magbigay ng warrant of arrest at sumunod ang pulis, may pananagutan ba pulis? Meron po. Mas importante pong pag-usapan natin yung mga naging deklarasyon ng dalawang opisyalis natin na member ng Justice Cluster. Ang una pong nagsalita ay si Solicitor General Maynard Guevara na nung minsan ay naging Department of Justice Secretary ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, hindi nila pipigilan ang ICC na mag-imbestiga sa 5 mga pulis na opisyales. Pero hindi naman nila tutulungan. Pero ito naman pong si Secretary Remulla, abay ang sinabi, hindi nila hahadlangan ang pag-aresto kay PRRD. Well, unang-una po, ito po ay pagbalentong. Si Secretary Remulla po ang sabi pa dati, papa-aresto ko ang kahit sinong ICC na pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Tama po yan. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, at dapat ang prosecutor ay humingi po ng permiso sa korte na para mag-conduct ng preliminary examination doon sa 1 taon matapos na tayo mag-deposito ng ating instrument of withdrawal sa ICC. Ang nangyari po, naghumingi siya ng ganyang abiso 2 years after. So nang humingi siya ng abiso sa hukuman, hindi na tayo miyembro ng ICC. At sabi ng korte mismo na ICC sa Burundo case na kapag ikaw ay humingi ng abiso within the 1-year period, tama po yan. Pero pag ikaw po ay humingi beyond the 1-year period, wala nang jurisdiction ng korte. Nakapagtataka po, bakit? Ano ba nangyari kay Secretary Remulla? At ngayon ang sinasabi niya, hahayaan niya na maaresto ang Presidente Duterte. Samantalang dati ang sabi niya, aarestuhin ko sila pag sila ay pumasok sa Pilipinas. Ito naman pong si Solgen, ganun din. Ang sabi niya, ang order ng Presidente, absolutely no cooperation. Pero ngayon, ang sabi niya, hindi namin pipigilan. Ibig sabihin, papayagan mo. Bagamat hindi mo tutulungan. Ang sabi kasi nila, Interpol daw mag-aaresto. Hindi po totoo yan. Wala pong pulis ang Interpol. Ang gagamitin po ng Interpol ay yung PNP natin at NBI. So hindi po totoo yan na may mga dayuhang mga pulis na darating dito. Ang magpapahuli, kung meron mang warrant of arrest galing sa ICC, ang ating dating Presidente Duterte, ay mga pulis din ng Pilipinas at ng NBI. Ang tanong, dahil nga tayo hindi na miyembro ng ICC at pag nagpilit na magbigay ng warrant of arrest at sumunod ang pulis, may pananagutan ba pulis? Meron po. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, talaga naman pong dapat pairalin yung sabi ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng judicial power ay nakasaad lamang sa isang Korte Suprema at mga hukuman na binuo sang-ayon sa batas. Ang ICC po, hindi po yan binuo sang-ayon sa batas. So wala pong dapat ibang hukuman na maghuhusga kung talagang nga pong may pananagutan ng ating Presidente sa drug war, kung hindi ang mga Pilipinong hukuman. Kapag sila po ay nag-aresto sang-ayon sa warrant ng ICC, yan po ay kriminal. Yan po ay illegal detention. At depende kung gano'ng katagal nila hahawakan ng presidente, dating presidente, po pwede pa yan maging serious illegal detention. Dahil nga po, wala nang legal na basihan para ang pulis ay arestuhin ng tao sang-ayon sa isang warrant of arrest na hindi naman po inisyu ng hukumang Pilipino. Tanging mga Pilipinong West lang po ang po pwedeng mag-issue ng ganyang mandamiento de arresto. Bakit ba importante itong hindi natin pagpayag sa pagpasok ng mga ICC? Kasi ang paglilitis po ng kaso, yan po ay kabahagi ng soberenya. Ang tawag po natin dyan, jurisdiction. Ang jurisdiction ay kapangyarihan na bumuo ng batas, kapangyarihan na magpatupad ng batas, at kapangyarihan na magpataw ng parusa sa mga lalabag sa batas. Ang tawag po dyan, executive jurisdiction, judicial jurisdiction, at legislative jurisdiction. Yan po ay seloso. Hindi po pwedeng i-share
sa mga dayuhan except kung merong tratado. Pero yung tratado nga na tayo naging kasapi, hindi na po tayo kasapi. Kaya po ang importante po ngayon talaga, ipaglaban naman ng lahat ang soberenya at jurisdiction ng Pilipinas. At sa tingin ko, kapag meron pang opisyalis ng gobyerno na pumayag at hindi pa pigilan ang ICC, yan po ay graft dahil yan po ay culpable violation din ng Constitution. At siyempre po, yung mga magpapa-aresto mismo, yung mga kapulisan, sila po ay liable for criminal prosecution for unlawful detention. Parang kidnapping po yan. Yan po talaga yan dahil magde-detain ka ng walang legal na basihan. Pero kung napapansin niyo po talaga, umiinit ang pagsusupil sa mga Duterte. Nag-file yung trililing ng di umano ay drug trading labang kay Kong Pulong. Ayan po ay naimbestigahan na at na wala namang ebidensyang nalaban na discover labang kay Kong Pulong at doon sa asawa ni VP, si Atty. Mans. So desperate sa attention po talaga ito. Kaya lang, ang nakakabahala, kung ang Secretary of Justice ay bumalengtong sa issue na ICC, na mukhang ito ay dahil gusto nilang patahimikin ang Rodrigo Roa Duterte, paano kaya ang gagawin ng SOJ pagdating dito sa mga kaso ni Trilling? Ako po, dinimanda rin ni Trilling. Sa aking palagay, wala talagang kabasi-basihan dahil yung dinimanda niya ng libel ay dapat lang pag-usapan ng taong bayan kung paano nawala sa atin ang Scarborough Shoal at ang lahat ng sinabi ko ay sang-ayon naman doon sa Senate hearing na ang nagbigkas talaga ng paratang na talagang nawala ang Scarborough Shoal ay dahil sa kanyang mga secret negotiations with China ay walang iba kundi si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kapag ganyan po ang tawag dyan, privileged communication. Hindi dapat patawan ng parusa. Pero hindi natin alam kung paano magdedesisyon. Ako naman po, palaki ako ng piskal at ng WES. Naniniwala po ako ng mga piskal profesional. At sila po ay gagawin ang kanilang katungkulan na kapag wala talagang ebidensya, dapat i-dismiss ang kaso. Pero syempre, panahon na po ng politikahan ngayon. So hindi natin alam kung maghihimasok ang mga political forces sa desisyon na kasuhan ako, kasuhan si Congressman Pulong at saka si Atty. Man sa Carpio at kung talagang papayagan nila ang pag-aresto kay Presidente Duterte. Pero alam nyo, sa tingin ko naman kung talagang arestohin nila ang dating presidente, siguro ito na yung panahon na inaantay natin na magkakaisa ang sambayan ng Pilipino at magkakaroon ng People Power 3 nang matapos nang hinagpis natin sa isang rehimen na diktadura na walang puso, na wala talagang pakialam sa problema ng tao ng bayan, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at napakababang mga sweldo. Parte ng party, maski na po nagdudusa ang mga bayan, 500 billion pesos sa flood control. Anong resulta? Baha ang Pilipinas, maski hindi super typhoon ang dumali sa atin. Siguro nga po, pag naaresto na si dating Presidente Duterte, lalabas na ang madlang bayan at maghuhusga muli na tama na, sobra na, sipain na naman ang Marcos administration. Pangalawang beses na sa ating kasaysayan. Ano tingin niyo po? Akala niyo mapapasupil niyo ako sa mga paninira niyo? Hindi po. Lalo po tayong magsasalita at ipaglalaban ang kausa ng taong bayan dahil ang gobyerno ng taksil sa pagtitiwala na binigay ng taong bayan at hindi po binabantayan at hindi po nagbibigay ng solusyon sa problema ng mga sambayanan ay wala pong karapatan manatili sa pwesto. Patayin niyo na po ako. Hindi niyo po ako masusupil sa pananalita ng damdamin ng nakakarami sa ating mga kababayan. Tignan po natin ang mga reaksyon ng ating viewers. Agree ba kayo o disagree? Tignan po natin ang mga text messages. Si Gracia Digal, palagi kong mag-ingat, Attorney Harry Roque, God is my shepherd, I shall not want. Pahala na po ang Panginoon. Alam mo naman ang buhay dito sa mundong ito, panandalian lang po yan. Only God will determine kung kailan tayong tatawagin. Pero pag tinawag ako ng Panginoon, gusto ko naman ang aking nagawa sa bayan, hindi lang po yung universal healthcare na kinukurakot ng mga buhaya, pinaglaban ko din po ang karapatan ng taong bayan na magkaroon ng liderato na magbibigay solusyon sa problema ng pang-araw-araw ng mga taong bayan. Si Bekekang, hello po attorney, magandang gabi. Salamat kasi nalagpasan mo yung investigasyon sa Senado at Kongreso. Wala po tayong tinatago. Kaya haharapin po sila.
malinaw pong issue. Hindi ako lumakad para sa lisensya, hindi po ako nag-abogado para sa Pogo dahil ako po isang Kristiyano. Ni card games po, wala akong alam. Dahil ko pa nga si Bishop, no, na kongresista rin. No? Siya marunong ng solitaire, ako po hindi.